based sa nakalat naming information, may mga lahar occurrences sa Barangay Masarawag, sa may Ginubatan, Albay, at sa may Barangay Binitayan sa may Daraga. And kahapon may na-pick up din yung aming stream flow seismometer na may lahar signal sa may Barangay Anoling, sa may Kamalig naman. Bunsod ng walang humpay na mga pag-ulan na naranasan kahapon sa lalawigan ng Albay, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng lahar flow sa ilang mga lugar sa probinsya. Ito ang lahar na matagal nang nakadeposito sa dalisdis ng Bulkan Mayon na naipon mula pa sa mga nakalipas na pag-aalburuto nito. Paliwanag ng PHIVOLCS na itulak ng malalakas na pag-ulan ang nakadepositong lahar dahilan para umagos ito pababa sa mga bayan na nakapalibot sa bulkan. Base sa mga larawang nakunan ni Ralph Felix Ladia Opeñano, makikita na nabaon na sa lahar ang ilang mga sasakyan sa Barangay Masarawag sa Ginubatan, Albay. Bukod sa sasakyan, ilang mga bahay rin ang natabunan ng napakakapal na putik. Sa isa pang video na ibinahagi ni Ginubatan Mayor Paul Chino Garcia, makikita rin ang malakas na pagragasa ng lahar mula sa Bulkan Mayon. Paliwanag ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, masyadong delikado ang lahar flow dahil maaari itong magdulot ng matinding pinsala at ikamatay ng maraming mga tao. Okay, so pwede pong magdulot ng significant and destructive effects ang lahar sa mga komunidad na nasa paligid ng Mayon Volcano. Maaaring tangayin ng lahar ang mga gusali, bahay at mga pananim. Pwede ring kumite rito ng buhay like what happened in 2006 during the Typhoon Reming. Around 1,200 people died in Albay dahil sa lahar. Samantala, nasira rin ang ilang struktura sa Albay bunsod ng mga pag-ulang naranasan kahapon. Sa drone shots na nakuna ni Lionel Cabangon, makikitang nawasak ang dike sa Ginubatan na pipigil sana sa tubig baha. Ilang mga insidente rin ng landslide ang naitala sa probinsya, dahilan para hindi madaanan ng mga motorista ang ilang kalsada. Sa bayan ng Manito, ilang mga insidente rin ng pagguho ng lupa ang naitala dahil sa bagyo. Maging sa bayan ng Piuduran, may ilang mga bahay rin ang natabunan ng lupa, habang may ilang mga puno rin ang nagbagsakan at humambalang sa mga kalsada. Gayunman, wala namang naitalang casualty sa lugar. Kanina ay sinimulan na ng ilang mga bayan sa Albay ang pagsasagawa ng clearing operations sa mga binahang kalsada upang maihatid ang tulong na kinakailangan para sa mga residenteng sinalanta ng kalamidad. Kahapon ay nagdeklara na ng state of calamity ang buong lalawigan ng Albay upang agad na magamit ang emergency fund para sa pangangailangan ng mga residente at recovery efforts sa pinsalang idinulot ng Bagyong Christine. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.